Tuloy nga raw ang paninira sa pamilya Duterte kung saan ang susunod ng target ay si Vice President Sara Duterte. Yan daw ay nakapaloob sa tinawag na Oplan Horus kung saan bahagi ng gagawing plano yung pagpapa-impeach laban sa Vice Presidente. Ipinoproseso na umano ngayon ang warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte. Basing on the... Ang Vice Presidente ay iniugnay rin sa kasong Crime Against Humanity na isinampa laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon kay Senador Amy Marcos, nakatanggap siya ng report na target ng susunod na arrest order ang Vice Presidente. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ay tungkol kay BP Sara. Mukhang hindi magandang balita ito para sa mga supporters ni BP Sara, pero sa ayaw man natin at sa gusto, ibabalita natin ito para malaman naman. Anyway, baka napanood nyo na ito sa ibang mga balibalita, pero syempre kailangan natin ipalabas dito, baka naman yung iba ay hindi pa nakapanood. At syempre yung reaksyon na gagawin natin hindi kagaya sa ibang reaksyon, lalo na sa kabilang partido. Kaya bago natin panoorin ang video na ito, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sana po datnan kayo ng video na ito na nasa mabuting kalagayan. Ganun pa man, kagaya ng sinasabi natin dito, panoorin natin ang video na ito at pagkatapos nun, doon tayo gagawa ng reaksyon. Kaya kung ready na kayo, pero may nakalimutan ako. Siyempre, babati muna ako. Shoutout sa lahat ng mga nagpapa-shoutout. Pasensya na po, wala yung listahan ko dito. Nasaan na kayo yung listahan ko? Pero ganun pa man, shoutout ko sa lahat, lalo na sa mga subscribers natin, sa mga viewers natin, mga silent viewers natin dyan. Mag-comment po kayo. Maraming salamat sa mga komento ninyo at maraming salamat sa suporta ninyo. Kaya tara na, panoorin na natin ang video. Pasok na yan! May napipinto umanong planong pag-aresto kay Vice President Sara Duterte. Ito ang ibinulalas ng isa pong mambabatas at presidential sister. Isinasangkot kasi si Vice President Sara Duterte sa kasong Crime Against Humanity dahil sa war on drugs ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, ano ang koneksyon na nakikita nitong mambabatas nito? Alex, tuloy nga raw ang paninira sa pamilya Duterte kung saan ang susunod ng target ay si Vice President Sara Duterte. Yan daw ay nakapaloob sa tinawag na Oplan Horus kung saan bahagi ng gagawing plano yung pagpapa-impeach laban sa Vice Presidente. Ipinoproseso na umano ngayon ang warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte. Basing on the... Ang Vice Presidente ay iniugnay rin sa kasong Crime Against Humanity na isinampa laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon kay Senador Amy Marcos, nakatanggap siya ng report na target ng susunod na arrest order ang Vice Presidente. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Pero nang tanungin kung sino ang kanyang source at kailan posibleng ilabas ang warrant of arrest, sabi ng mambabatas. Uso naman ng chismis ngayon. Chismis rin po. Pero kahit chismis, sinabi ni Marcos na hindi niya papayagan na maulit ang nangyari sa dating Pangulo na basta na lamang isinuko sa mga dayuhan matapos arestuhin.
Nanindigan ng senador na politically motivated ang pagpapaaresto sa dating Pangulo at walang jurisdiksyon ang International Criminal Court laban sa sino mang inaakusahan sa Pilipinas. Bahagi raw kasi ito ng tinawag niyang Oplan Horus, isang mid-election action final campaign, sprint action plan na binuo ng umanay mga kaalyado ng administrasyon sa naka-CMD para pabagsakin umano ang pamilya Duterte. Foremost, the administration has said time and time again through the President himself that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. It is nothing, that warrant from the ICC, but a mere scrap of paper. Walang bale yun. Pero iginit ni Senator Bongbong Marcos na hindi siya sang-ayon sa findings ng kanyang kapatid na si Senator Amy sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Nauna rito kinumpirma ni VP Sara na kasama ang kanyang pangalan sa mga posibleng ipaaresto ng ICC. Nakakumpirma niya raw ito nang dalawin niya ang kanyang ama sa dahig. Nang una siyang bumisita, pinapayagan pa raw siya pero nagkaroon ng restrictions at lahat ng kanilang pag-uusap ay nire-record ng ICC. Inulit naman ng mababatas ang rekomendasyon ng Senate Committee on Foreign Relations na paimbestigahan sa Ombudsman ang anyay iligal na pagpapaaresto sa dating Pangulo. Partikular niyang pinaimbestigahan ang umanay paglabag sa batas ng mga opisyal ng gobyerno na nagpaaresto sa dating Pangulo. Kabilang na dyan sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, DILG Secretary Juanito Victor, John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Francisco Marbil, CIDG Director Nicolas Torre at Ambassador Marcos Lacanilao, ang Special Envoy on Transnational Crime. Alex, sa ngayon ay may mangyayari daw na protest vote sa eleksyon sa Mayo. Ayon sa senador sa kanyang pag-iikot sa buong bansa, ay nagalit ang mga kapwa Pilipino sa ginawang pang-aapi umano sa dating Pangulo. Hindi raw kasi ugali ng mga Pilipino na mang-api, lalo na sa mga may sakit at nakatatanda. Pero aminado si Marcos na hindi siya sigurado kung makikinabang siya dito dahil kabilang siya sa pamilya Marcos. Sa kabila niyan, wala raw siyang balak na palitan ang kanyang apelido, Alex. Okay, Mayan, kung maririnig mo ako, may katanungan ako ha. Narinig ba ako ni Mayan? Thumbs up. Ayun, Alex. ayun, naririnig ako. Okay, Mayan, may tinanong yata kanina kay Senadora Amy patungkol sa relasyon nila ni Pangulong Marcos Jr., kanyang kapatid. Anong tugon dito ng Senadora? Alex, ang sabi niya, ang sagot niya dyan, matagal na silang hindi nakakausap ng Pangulo dahil patuloy daw na hinaharang yung kanilang komunikasyon. Pero sa kabila niyan, Alex, ay handa pa rin naman siyang makipag-usap at naawa daw siya sa kondisyon ngayon ng dating Pangulo. Ngayon, ito na naman yung karapatan natin mag-react tungkol doon sa napanood natin video. Pero bago tayo gumawa ng reaction video, bukas nga pala, no? May 1 na. So, magka-countdown na tayo. Ilang araw na lang bago sumapit ang final judgment sa mga kandidato na gustong manalo. Pero siguradong pasok na yan. Congressman Rodante Marcoleta, huwag niyo pong kalimutan isulat sa inyong mga balota. Maraming salamat po. Ito na po ang ating reaction dito sa gagawin nating reaction video. Malapit nang maaresto daw si BP Inday Sara. Bakit kaya? Siyempre, gaya ng napanood natin dito, nagsalita si Super Ate, si Senator Amy Marcos na politically motivated. Ibig sabihin, politika lang talagang dahilan ito kung bakit nangyayari ito sa pamilyang Duterte. Ito reaction ko, opinion ko ito. Nakikita kasi nila na isang malaking banta ang mga Duterte sa kanilang mga pangarap sa buhay. Kung ano man yung mga pangarap nila sa pampolitika, mukhang itong Duterte family, ito yung pinakamalaking tinik para sa kanila. Ngayon, kagaya ni Congressman Rodante Marcoleta, malaking tinik din ito sa kanila. Kaya napapansin natin ngayon, si Congressman Dante Marcoleta ay paangat. Tignan natin pagdating ng Mayo 12. Doon talaga natin malalaman. Siyempre, May 12, Election Day. So, mga ilang oras yan, after 5 p.m. siguro, onwards, doon natin malalaman yung mga partial, unofficial result. Mula kung saan-saan man yan. Sa COMELEC, or sa kung saan-saan pang mga counting
organization na makikihalubilo dyan sa eleksyon na yan. Pero ganun pa man, balik tayo kay BP Sara. Si BP Sara po ay talagang pinag-iinitan na ng kanyang mga kaibigan. Kaibigan noon, pero ngayon mukhang hindi na. Di ba? Halata naman. Ito na, ang sinasabi nilang Uplan Horos. Uplan Horos daw ang tawag dito. Sino nag-booking nito? Siyempre si Super Ate. Kapatid po ito ng presidente natin ngayon ng Pilipinas. Kaya ito na yung sinasabi nila rito na eka nga panggigipit. Pero kung ano man yung termino na gusto nilang sabihin, sa kanila na yun. Pero sa atin din dito, sa atin na lang din ito. At hindi lang yan sa listahan daw ng mga aarestuhin, andun sa pinakababa yung pangalan ni BP Sara. Pero nagbagong ihip ng hangin. Mukhang sabi ni Super Ate, ni Senator Aimee, mukhang siya na yung top priority ngayon. Siguro, kasi nga nagsasalita ito kung saan-saan at maraming nasasaktan na damdamin sa kanyang mga pananalita. Kasi nga, hindi naman siya kandidato. Pero bakit daw siya nagsasalita? Karapatan niya yun. Di ba? Kagaya sa atin dito, ba't tayo nagsasalita? Hindi naman tayo kandidato. Karapatan nating lahat yun. Kaya dapat, ang karapatan ninyo, igagalang namin. Dapat, ang karapatan din namin, igalang din ninyo. Ganyan lang, galangan lang, di ba? Kasi mayroong vlogger dyan, lalo na yung matanda. Akala niya siguro, siya lang yung marunong masaktan. Pag sila yung nanakit ng tao, okay lang. Pag sila yung sinaktan, hindi okay. Hindi rin yun okay para sa amin. Ganyan dapat, pag binato kami ng bato, batuhin din namin kayo ng bato. Hindi na uso, pag binato mo ako ng bato, babatuhin kayo ng tinapay. Hindi na uso yan. Pag kinagat mo, kakagatin din kita. Ganun lang ako rito. Akin lang ito, opinion ko lang ito. Ito, balikan natin si VP Inday Sara sa kanyang warrant of arrest. Mukhang tinanong nga si Senator Aimee kung kailan ito mangyayari. Pero ang sagot ni Senator Aimee, sabi niya, uso na rin lang ang chismisan yan eh. Diba? Uso na rin lang ang chismisan, mag-chismisan na rin lang tayo. Yun ang tamang sagot. Diba? Hindi fake news. Kasi chismis eh. Iba naman yung fake news sa chismis. Diba? Kaya antayin natin kung talagang mayroon bang warrant of arrest. Pero ipinangako niya na hindi na mangyayari yung nangyaring pag-aresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Kasi nga, inamin naman ng kanyang kapatid na si Bongbong Presidente Bob BBM na lang na hindi tayo kasali sa ICC. Pero bakit ICC? Bakit na ICC? Yan ang sinasabi natin dito. Ito pa, at maliwanag daw ito na, ito na sinasabi natin kanina, politically motivated. Halata naman, obvious naman. At may planong magbuboykot pala sa ibang banda, sa kabilang banda, sa kabilang dako, may nagpaplanong magbuboykot. Ibig sabihin, hindi sila boboto. Or, hindi nila iboboto yung mga taong kasali doon sa pag-aresto kay PRRD sapagkat sabi nila, nasasaktan daw sila sa nangyayari ngayon kay PRRD. Sino ba kasi ang hindi masaktan yan? Ginawa niya lang naman yung tama. Para sa akin ito ito opinion ko ito, walang pakialam sa mga opinion ninyo. I-comment ninyo dyan sa baba, lalo na yung mga bashers ko. Mag-comment kayo dyan, libre kayo mag-comment dyan. Wala akong pakialam anong i-comment ninyo dyan. Basta ito rin yung aking opinion. Para sa akin lang ito, ginawa niya lang yung tama para sa bansang Pilipinas. Kasi talaga naman, nagkandawala ang mga adik nung panahon ni PRRD. Pero ngayon, kahit saan ka tumingin, may mga adik eh. Di ba? Kahit saan ka magpunta, nako, pag gumano ng tingin sa'yo, pag ganyan, no? Ganyan, no? Tapos, tignan mo yung mga walang yung mga bata pa. Tapos, wala nang mga gano'n, no? Ganyan na mukha. Halatang-halata. Hindi lang nila aminin. Pero sa totoo lang, aminin. With that, kagaya na sinasabi natin dito, maraming salamat po sa suporta ninyo at sana po patuloy pa ninyong suportahan ang munting channel natin na ito, ang Boss Rick Vlog TV. Kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pura lang sa mga taong hindi nag-iingat. May nakalimutan nga pala ako, huwag kalimutan. Malapit ng eleksyon 12 days to go. Marcoleta. Yan ang ilagay ninyo sa balota. Arats na!